Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Honda Beat if ay syempre bibigyan ko ideya kung paano magkabit ng fuel filter. So una natin guys, panamahan natin kung anong odo meron siya. 66,775 ang layo na talaga ng inabot ng ganyang motor guys. Dapat nasa mga 15 to 20k kilometer dapat ay kapalit na tayo ng fuel filter. Naka-experience si Bossing ng parang hagok no o parang atas abanti ang takbo. Kaya sinuggest ko sa kanya na need na talaga magpalit ng fuel filter. Para mas kataparan natin ang pagpalit ng fuel filter ay tanggalin natin ang dalawang screw bolt na yan at ang isang auto clips na sa gitna. So ito po yung fuel filter na bago niya guys. Yan po ay napakamura lang. Nasa mga 120 pesos na po ang bili ni Bossing ng fuel filter. Ayan po ay bago, at least kahit class A guys, ang importante is papalitan natin bago ang kanyang fuel filter. So natanggal na yung dalawang screw bolt at saka auto clips. Ang next gawin guys ay tanggalin natin ang takip o rubber ng kanyang tangkap. Para matanggal natin ang rubber na yan ay tanggalin natin ang takip ng kanyang tangki o tangkap. Saka natin matanggal ang rubber na yan kung saan dyan tumatagas o dumadaloy ang gasolina papunta sa ilalim ng ating motor. Okay. Ang next is tanggalin ang sakit ng ating fuel pump. So paano ba tanggalin? Pindutin na lang sa gitna. Tapos sabay hila patras. So tanggalin muna natin yung wire sa kanyang guide. So yun, ganoon lang kadali guys kung paano tanggalin ang sakit ng kanyang fuel pump. So next naman is ang hose ng kanyang fuel pump. So ito ano guys no, medyo may kalituhan ng kante or medyo may kahirapan ng kante. Para matanggal natin ang fuel hose ay tanggalin natin yung yellow na plastic na nasa gitna. Paano ba yan tanggalin? Ikutin nyo lang pailalim guys. Tapos makita nyo na parang lock na yan o stopper. So pindutin nyo lang o sikwatin nyo lang yan pataas o pa side view. Tapos unti-unti nyo hilain pataas ang plastic na yan. So kapag natulak na niya ang plastic na parang lock sa ilalim, pwede nyo sikwatin unti-unti pataas. So dalawa lang po ang lock na yan guys. Side by side. So kapag maangat na ng kaunti, yung maliit naman na lock sa dulo ng ating fuel hose, isikwatin natin. Yun, tanggal na siya. So bali, 4 ang sikwatin natin guys, kasi 4 po ang paa, meron pala siya. So yan, dandahan lang po ang pagsikwat guys. Kayang-kaya nyan, kahit kayo, di nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop. So ang next step is, para matanggal natin ang kanyang fuel hose, need nating sikwatin palabas yung lock na yan guys, o stopper sa gitna, na parang plastic. So, yung dalawang sinikwat yun guys, kung makikita nyo sa inyong fuel hose, unti-unti yung ibuka na yan, sabay, para mahila natin paatras ang kanyang fuel hose. Tulad ng nasa video guys. So, sikwatin nyo lang yan palabas, yung dalawang lock na yan, yung nagsilbing stopper sa ating fuel pump. Yun, pag nakabuka na yan, automatic mahila natin yan paatras. Ito lang yung may kahirapan guys. Pabalik nyan, napakadali na lang. Natanggal na natin ang fuel hose. Ang next is tanggalin ang 4 na nut sa kanyang fuel pump. So sa nakapatong na plate na yan guys. Sa ating dalawang plate is meron kayong makikitang word na up. So tandaan nyo lang guys kung saan nakaposisyon yung up at doon nyo siya ilagay o ibalik. Okay. So natanggal na natin yung isang nut. So yan tinuro guys. Yan po ang ibig sabihin kong up. So, dyan nakaposisyon ng up ng ating plate. At yung sa kabila naman ay nasa ibaba na bahagi, yung malapit sa kanyang fuel hose. Next, kapag matanggal na natin yung dalawang plate, kasama na yung nut, so pwede na natin hilahilain ng paunti-unti ang kanyang fuel pump guys. Medyo may katigasan dyan ng kaunti kasi nabaon po yan ang ating oil pump kasi meron niyang o-ring sa ilalim. So, ilalain nyo lang yan unti-unti pataas. Automatic matatanggal yan. Yun, di ba? So, meron niyang malapad na o-ring sa ibabaw na parang cover niya sa ating tangke. At meron ding o-ring sa ilalim mismo ng ating fuel pump. Depende na rin sa inyo guys kung gusto nyo palitan ng bago ang o-ring. Nasa sa inyo na rin yun. So, usually, ang iba ay pinalitan nila yan bago. Kasi kapag natanggal yan is bubuka yan guys. Aside sa bubukay, parang lalapad. Kaya mahirapan lang kayong ibalik ang o-ring na yan. So, pero kung walang budget talaga at nalimutan yung bumili ng bagong o-ring, pwede na lang yung hanapan na paraan. Importante is,
may balik yung tama ang fuel pump. So kapag natanggal natin fuel pump, yung fuel filter naman guys, unti-unti yung sikwatin para may palabas yung dulo at unti-unti nating ilabas ng dandahan ang ating buong fuel pump. So pinakahuli dyan na matitira ay ang kanyang floater. So, dandahan lang guys, wag lang madali. Importante is sure ball tayo na hindi masisira ang mga wire sa ating fuel pump. So natanggal at ipalabas natin ang kanyang fuel pump. At syempre yung o-ring niya ang natira. Yan po ang itsura natin fuel pump. So yan po ay 66,000 km. So hindi na talagang palitan guys kasi si Bossing naka-experience na nahirap na makaahon sa mga daraanan na mataas. So linisin mo natin ang bungangan ng kanyang tangke para maiwasan mahulog o yung mga dumi-dumi. Tapos takpan natin ang basahan. Yun. Para sure ball talaga na hindi mahulog ang mga maliit na nut o washer o mga pisa sa loob ng ating makina. So ito na yung bagong filter na papalit natin guys. Ang brand niyan ay E-Power. Depende na sa inyo kung gusto niyo original o replacement lang. Ang importante is mapalitan nyo ng bago ang inyong fuel filter. Okay. So kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo na parang atas abantin takbo, parang hirap makaahon, tapos level pa napalitan ng filter, so ito yung next nyong gawin guys. So paano ba tanggalin ang fuel filter ating fuel pump? Napakadali lang guys. Pindutin nyo lang yan o pisilin nyo lang sa ibabaw yung part na matigas ng ating filter, tapos sabay ikot pa-clockwise. So kapag naikot nyo niya pa-clockwise, automatic bibitaw na yung lock sa ilalim. To make sure talaga na madali lang siyang matanggal ang fuel filter, pwede nyo alalayan ng maliit na plus cross ilalim guys. Sikwatin nyo yung isang lock na nakakapit sa ating fuel pump. Tapos sabay nyo pisilin sa ibabaw at paikot clockwise. Yan, clockwise na paikot yan guys ha. Yun. Tutunog yan guys kapag natatanggal natin yan. Yan po paikot pa clockwise ha. Yun. Kita nyo ba yung disenyo na kanyang lock? So, ganyan lang po guys. Clockwise po ang paluwag o pagtanggal ng ating filter. So, ito pong itsura natin filter sa loob ng 2 taon. Sabi ni Bossing, mga 2 years more than daw a month ang kanyang motor. So, ang o-ring guys ay nakadepende pa rin sa inyo kung papalitan nyo hindi. Since ang ating bagong fuel filter is may kasama siyang bagong o-ring, much better, palitan na rin natin. Yan yun, nasa ilalim ng kanyang fuel filter. Unahin natin tanggalin yan. Saka natin ilagay sa kanyang fuel pump sa gitna. So, lang po ang paraan guys, kung paano ibalik yung o-ring. So, paano ba ilagay ang fuel filter? Napakali na lang guys. So, tulad ng ginawa natin ngayon na, pa-clockwise, ngayon naman pa-counterclockwise. Ang pag-twist natin sa kanyang fuel filter. Paano malalaman na successful? Siyempre guys, pag-twist natin ng counterclockwise, tutunog ang ating lock. Pakinggan nyo. Yun o. Pa-counterclockwise lang guys. Ganun lang kadali kung paano ilagay ang ating fuel filter. Pa-counterclockwise. Amazing! Sabay pihit palalim. Automatic tutunog po yan kapag naging successful ang dalawang lock na makapit sa ating fuel pump. So, siyempre since nalagay natin ang fuel filter, kung anong paraan nyo pagtanggal yung pinakahuli. So yun yung pinakahuli, yung floater niya. So yun ang pinakauna natin ibalik. Yung floater niya mismo. So kahit kayo, no din na mga pumunta sa mga shop, kapag gusto nyo matuto at gusto nyo mag-DIY, magpalit ng fuel filter, at least makakatipid nyo guys. Huwag lang madaliin kasi DIY naman kayo. So before natin ikabit ang fuel pump, ibalik mo natin ang kanyang o-ring since si Bossing ay hindi nakabili ng o-ring guys. Importante is hindi magkaroon ng leaking sa gasolina sa ibabaw ng ating tangke kapag nag-ooperate ng ating fuel pump. To make sure na alin ang ating pagkabaon ng ating o-ring is simasi natin gamit ang ating daliri. So ilagay natin ang o-ring sa ating ibabaw ng ating fuel pump, nagsilbing protection sa mga alikabok na papasok sa ating fuel pump guys. Yan po ang purpose ng o-ring na yan, na pangalawang o-ring sa ating lalim ng ating fuel pump. So dapat yung ibalik, di pwedeng hindi yan ibalik. So kapag naging okay na ang ating o-ring, pwede na natin unti-unting ibaba ang ating fuel pump. Unahin natin ipasok ang ating floater. Tapos
yung gauge ng ating floater. Pagkatapos, unti-unti natin ipasok ng dandahan ang ating filter. Kasi mabibend naman po ang ating filter. Kasi napakalambot lang po niyan. Sabay alalay pababa sa ating buong fuel pump. Basta alalayan nyo lang guys. Huwag lang madili. Ang importante is may pasok natin yan ng dandahan. Yun ang pinaka-importante. So kapag nagawa nyo na ito, kahit ilang beses na kayong magpalit ng fuel filter, kayang-kaya nyo na. Sa simula lang ito, medyo may kahirapan. Pero kapag nakuha nyo na ang diskarte guys, pwede nyo na itong magawa sa mga kaibigan nyo o kahit sa mga kakilala nyo guys. So, nabalik na natin ang fuel pump. Next, ang ating dalawang plate. So, tandaan nyo lang kung saan nakalagay yung up na word para nasa tamang posisyon ang pagbalik natin sa kanyang plate. Tapos, ang paghigpit dito natin guys ay unti-untiin lang natin. Para unti-unti ding mag-freeze o bababa ang ating fuel pump. Kasi medyo may kahigpitan ng kaunti ang kanyang o-ring. Dala na rin is kapag nagpapalit tayo ng fuel pump, automatic bubuka talaga yung o-ring na yan guys. Kasi nalulunod yan or na-expose sa gasolina sa loob ng ating tangke. Since walang papalit na o-ring, importante is hindi siya magkaroon ng pag-leaking once na andar ng ating motor. Pero kapag nag-leaking siya guys, o tumutulo ang ating gasolina sa ating babaw ng ating tangke, maghahanap kayo ng paraan para mapalitan siya ng o-ring. So, ang bilhin nyo is yung replacement lang kasi mas medyo may pagkanipis yung replacement kumpara sa original na o-ring ng ating fuel pump at madali siyang i-shoot. So, tips na advice ko na yun sa inyo guys. Kung sakaling mahirapan kayong ibalik ang fuel pump sa original niya na o-ring sa ating tangke. So, ibalik na natin ang 4 na nut. So, next natin gawin, ibalik na natin ang kanyang socket. I-diin lang natin guys, automatic maglalak yan. So, ang next is i-try muna natin i-on ang kanyang susi at maglagay muna tayo ng kaunting plastic. I-check lang natin kung tatagas ba ang kanyang gasolina once na na-on na natin ang kanyang susi. So, to make sure na hindi tayo magkaroon ng pagpalya o mag-aberya. So, kung saling balik natin ang kanyang fuel. So, i-check muna natin kung may daloy na gasolina. So, yun guys, may tagas naman at malakas naman ang pressure. Ibig sabihin na nangulugan na goods ang pagkabit natin ng kanyang fuel filter. So, syempre, balik na natin ang kanyang fuel hose, guys. So, untiin lang natin pagbalik ng kanyang fuel hose. Yung sinikwat natin na lock na kanina, dapat natin yung alalayan, guys. Huwag mo natin ipilit, ipasok agad. Tulad yan, guys, alalayan natin ng kaunti ng pagsikwat. Kasi kapag pinilit natin yan, maaaring mapuputol yan o mababali. So, dandahan lang. Automatic, masushoot na natin yung fuel hose na yan. Yun, di ba? Okay. So, next step is yung plastic na yelo na tinanggal natin, guys, na may 4 na paa. So, dapat sabay natin ang pagdiin sa lock na yan, guys, para hindi mapuputol yung mga paa na yan. Yan ang magsilbing stopper natin fuel hose para hindi siya magkaroon ng pag-atras kung sakaling mag-uupirit ng ating fuel pump. Sabay diin. Dapat nakashoot yung 4 na paa niya. So, hindi yan mas-shoot kapag hindi tumama yung guide o hose ating fuel pump. Tingnan nyo guys. Alalayan nyo na kaunti yung mga paa niya na may shoot sa tamang butas. Yun. So, siyempre ito yung moment of truth. Kailangan natin on ang isang susi para mapaandar na natin ang kanyang motor. Let's go! So yun guys, umanda na kanyang motor. Successful ang paglagay natin ng fuel filter. Oh my God! Wow! Balik natin ang ating mga tinanggal na takip at siyempre ang dalawang screw bolt at ang kanyang auto clips. Huwag natin kalimutan i-shoutout ang owner at siyempre yung kapitbahay namin. Yun Salamat na guys sa araw nito. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Right safe dan. Shoutout sa inyo. Kasi itong mechanic ko. Ayan.